Umalingaw-ngawang palakpakan sa Senate Session Hall nang biglang magpakita si Senador Cheese Escudero bandang 3:90 ng hapon. Galing kasi sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano si Escudero. Hindi pa rin sumipot si Cayetano at iba pang mga kaalyado nito sa session kanina. 3 araw na silang no-show. Habang kumpleto ang Solid Block 11 o SB11 at kasama si Escudero, 12 na sila. Kaya naman, in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. nag-preside ng session si Senador Win Gatchalian. Tumanggi pang mag-roll call si Senate Secretary Jose Luis Montales na appointed ni Cayetano. Kaya si Deputy Secretary for Legislation Mavic Laurel Garcia ang gumawa nito. I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Hinalal ng 12 senador si Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Anya, kung hindi pa nag-convene ang session ng Senado kanina, magkakaroon na ng paglabag sa konstitusyon na nagsasabing hindi pwedeng mag-adjourn ng session ng lampas sa 3 araw nang walang consent ng Kamara. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Paliwanag pa ng grupo ni Gatchalian na tinatawag ang sariling new majority base raw sa nagdaang desisyon ng Korte Suprema, maituturing ng quorum ang bilang nilang 12 dahil 22 na lang naman daw ang mga senador na nagagampanan ng kanilang tungkulin. Dalawa po sa amin, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So na-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today, because na sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Nagtatago si Senador Bato de la Rosa dahil sa warrant ng International Criminal Court. Habang nakakulong si Senador Jinggoy Estrada, bago mag-adjourn ng session, ilang beses tinawag ni Gatchalian na former Senate President si Cayetano. Unang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na nananatiling Senate President si Cayetano dahil 13 boto ang kailangan para mapatalsik siya sa pwesto. Pero paglilinaw ng Solid Block 12 sa isang joint statement, pinatalsik na bilang Senate President si Cayetano. Hindi lang daw sila makapagtalaga ng bagong SP dahil kailangan ng 13 votes para dyan, kaya acting SP si Gatchalian. Samantala, ayon kay Tulfo, pag-uusapan pa raw kung sino ang magiging presiding judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nagpasa rin ng resolusyon kanina para amyendahan ang rules of procedure on impeachment trials na payagan ng majority ng mga senador na present na maghalal ng presiding officer. Samantala, si Mig Zubiri ang itinalagang majority leader. Nagbalik bilang Senate Secretary si Ray Bantug at si Police Major General Alfredo Soto Corpuz ang Sergeant at Arms. Binalasa na rin ang mga komite. Si Senator Erwin Tulfo ang pumalit kay Senador Pia Cayetano bilang chairperson ng pinag-aagawang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hokus-pokus. Hindi kinikilala ni Cayetano ang mga nangyari sa session ngayong Miyerkules, June 3. Tinawag niya itong iligal na kudeta. Nanindigan din siya na tuloy ang investigasyon tungkol sa flood control corruption scandal bukas sa pangunguna ng Blue Ribbon Committee na para sa grupo ni Cayetano, ang kapatid niya na si Senador Pia Cayetano pa rin ang chairperson habang vice chairperson si Senador Rodante Marcoleta. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Paliwanag ni Escudero, hindi katanggap-tanggap ang nangyaring deadlock sa Senado. Hindi raw siya pumili ng panig, kundi nanindigan lang para sa institusyon. On the part of the Senate is adjourned sine die. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.